you know, when he became, at first noon, before 2016, nag-away kami, kaya ayaw ko siyang tumakbo. I remember that distinctly. I think I was the only one who doesn't want him to run. Because every time before he leaves the house, marami akong dakdak sa kanya, dada sa ba, para mairita siya ba na. Alam mo, pag tumakbo ka, wala yung privacy mo. Bakit gusto mo bang tumakbo? Okay na tayo dito sa Davao, wala nang lahat pagka tumakbo ka dyan, kasi national position, lahat pakialaman ka na. Talaga lahat na pinakialaman, lahat sa loob ng bahay mo pakialaman. So when before I started going with him during the campaign, kala ko loko-loko lang ng tao. Kala ko yung lang ng tao ba na gusto ng tao ba. Tapos nung first time ko nung sumama sa kanya, Cavite yon. Doon ko nakita, kala ko bola lang. Baka binibilog lang yung ng tao ang ulo niya. So, yun. Nakita ko doon, sabi ko, parang iba ito So, I started praying about it. Pray. I even look up to heaven. May hiningi ako na sign sa Panginoon. So, hiningi ko yung sign. Ayaw ko na lang magkwento ng kasi talagang binigay niya ang sign. Marami sang sign sa binigay. Tapos, nung I remember it distinctly, na nung may nag sa akin, interview sa akin, sabi ko, Lord, sabi ko pala na, sige, ang ko lang nun, sa prayer ko pala, sabi ko, Lord, sige, ipahiram namin siya sa sa Pilipinas. Basta ibalik mo lang siya sa amin ng buhay at malusog. Kasi alam ko na anong gawain niya eh. I know that he's going to take his oath seriously. So alam ko na gagawin niyang maganda ang Pilipinas para sa bawat Pilipino. Alam ko na ayaw niyan magkaroon ng adik sa isang pamilya. Alam ko na gusto niya yung anak niyang babae maglakad sa kalsada na makauwi ng safe, miski na maginik, mga ganun ba. Alam ko na ang bawat Pilipino magkaroon at least ng ng maginhawang buhay. So I think he was the oldest president, diba? So grabe ang prayers noon for his health. Even ang parating bisita noon sa Malacanang team of doctors, kung hindi nyo alam. Just to take care of his health. Team of doctors, lahat yan, halo yan. May pulmo, may neuro, may lahat. Basta team. Hindi ko na lang sabihin, basta team. Nung time na nagka-pandemic, lahat tayo nahirapan, di ba? Miski na Amerika, nahirapan. Pero, lahat yun, di ba? Lahat ng tao, walang trabaho. Yung mga lahat pinahinto, di ba? Ako, remember ko, March 16 pa lang, araw ng Davao. Sarado ko na lahat ng ko, tindahan ko. Hindi na ako naghintay ng Sarado talaga lahat. So, walang mga trabaho. So, matagal siya hindi nakauwi noon. More than 1 month. Kasi walang biyahe, di ba? Walang flight. Yung mga grupo niya, mga cabinet members, mga advisors, yung mga lahat na nakapalibot sa kanya, pinipigilan siya kasi
kailangan nila make sure na safe siya, di ba? Tsaka healthy siya. Kasi siya ang presidente. So, ini-insist niya mag-cabinet meeting. No, we're gonna have cabinet meeting. Just to show to the people that there's a working government during the time of pandemic. Even wala, it doesn't care. When sabihin niya, naalala ko noon, pag nag-warn na siya sa mga terorista, sa mga lahat sa mga masasamang elemento, mga mga kidnapper, mga kriminal. Pag nag-warn na siya, pag narinig ko sa TV o sa radyo na over or saan sa social media na habang nagda-drive ako, kung sa Bisaya pa mulukso akong kasing-kasing. Kay mudagan akong magdagan akong panghuna-una sa akong anak ba. Kaya syempre minor tapos helpless ba baka balikan. Yun talagang ko. Pero yun minuhunan niya pa nga Pilipino kaysa pamilya. Sakit lang ba kay Ganiha lagi, ingon siya na may dalawang guard doon na nakikinig. Sino pa daw yung may ginawang matino kasi pinag-uusapan namin yung lahat nangyari sa Pilipinas. Kung sino pa daw yung matino na may ginawang para sa bansa. Yun daw yung nandun sa loob, nakakulong. Hindi ko talaga maisip na may taong ganito. Tinanong ko siya nung isang araw, sabi ko, what do you feel right now? Wala siyang anger. Wala siyang galit. So, hindi ko lubos maisip na may ganun ba? Saka, hindi ko rin lubos maisip na yung gumawa ng ganito sa kanya, may ganito palang tao. Hanggang ngayon, hindi ko ano kaya yung nasa puso nila. Hindi ko talaga hindi ko maintindihan hanggang ngayon. Miski na kung mangusap ako sa Panginoon, tinatanong ko. Kasi, miski na lang siguro kaya ako nagaganto kasi alam niyo naman ayaw ko. Miski baka makita na lang ba, awa na lang. Awa na lang. Miski wag nyo na lang wag nyo na lang respetuhin. Awa na lang. Total, nagserbisyo naman yan, di ba? Naalala nyo nung may bibitahin sa Qatar? Yes. Ayaw niya yan. Tumakbo siya doon, di ba? Pinuntahan niya. Kinausap niya yung Every Filipino, di ba, may right na i-save. Whether, kasi sabi nga ng kaibigan natin, na may working justice system tayo. Diba? Gumagana dapat ang justice system natin. Pero ngayon, nung nangyari yun, alam mo yung hindi ako mapakali nun, pinapakain ako sa loob ng Villamor ng anak ko. Ma, magkain ka muna. Hindi ko kaya lunukin ang pagkain. Kasi iniisip ko, ano ba talaga ito? Ano ba? Kung ba siya doon sa Pasig ba yan? Pasig jail o ano? Pero may ginagawa ang lawyers, may ginagawa. Sabi ko, attorney, ma'am, ayaw nila ipapasukin yung documents para mapirmahan na. So, ang ginawa ako kumilos. Tinap ko yung isang kasama namin na galing Hong Kong. Kaya lumabas ako sabi ko, paano muna palabas sa Kasi yun ang ayaw nila papasukin ang documents.
Tapos, yung sabi ng lawyer, ma'am, nagawaan namin ng paraan. Doon daw pinrint. Kaya pala matagal. Sabi ko, attorney, ano na? Kasi hinabol ko ang 5 o'clock bago magsara ang Supreme Court. So, kaya pala matagal kasi ang kapal, ganito kakapal ang Philippine. So, kaya paikot-ikot ako dun sa doon sa Villamor. Labas ako. Sabi ko, nung tapos na, nandiyan yung makapal na document. Napirmahan niya na. Ako mismo, minake sure ko, mga past 2 siguro yun. Kasi gusto ko makaabot sa Supreme Court. Sumangkay ako dun sa, hindi ka kasi pwede mag ng sasakyan sa loob ng airport eh. Kailangan ka may, ano bang tawag dun, yung may parang police car na para malaman nila ng eroplano na may dumadaan na sasakyan. So kaya yun, lumabas ako ng gate, nandun din sila Senator Bong, may lawyer doon sa labas. Yung binigay ko yung documents, sabi ko dalian nyo. Saan kasi kailangan makita ng anak ko, makita ng maliit na bata na kasama namin. Pero hindi ko talaga akalain may taong ganito. Nakaupo pa naman sila. Nasa pwesto, mahawak ng pwesto, pero ganito. Nang ako lang unta ba, maluoy lang unta mo kay 80 anyos. Wala naman na siya kuan. Halos wala na ganin na siya kusog. Nakita lang niya video, ma'am. Pagkoy, nagagalit. Galit. Umiiyak kami. Galit. Yan, minsan pagka maano kami ni Kitty, siyempre, naubusan kami ng magagandang kwento na pwede ikwento eh. Pinapalakas lang namin ang loob niya. Sabi ko, pray lang tayo. Nung nag-pray na, siya ang nag-lead ng prayer. Nung isang si Kitty. Pero maano pa rin ang pananampalataya niya sa Diyos. Sabi niya, kung ano daw ang will ng Panginoon sa kanya. Yun ang So, nandito ako kasi gusto ko talaga hindi lang taga dito sa yung mga nagpunta rito, kundi sa buong mundo. Gusto ko ipagdasal natin talaga. Huwag tayong minto. Yes, ma'am, always. Huwag tayong minto. Kasi yun lang talaga ang ko, every time pumapasok kami doon sa loob. Dinideclare ko, pinipray ko na makauwi na siya. So, sana talaga sa tulong ninyo, sa panalangin natin lahat, huwag tayong huminto hanggang makauwi siya. Gusto ko rin pasalamat sa inyo sa lahat ng mga suporta ninyo. Alam ko nag-i-effort kayo pagpunta dito. Namasahe kayo, nag-day off kayo. Mga ganyan, minsan kasama nyo mga pamilya nyo, mga husband nyo pa na foreigner na ibang lahi. Maraming salamat sa suporta, pero kailangan talaga namin ang support ninyo lahat ng pamilya.
Pray for him, pray for the Vice President. Pray for her. Kasi nandyan na nga, parang ayaw pa rin nilang tumigil. Hindi ko maintindihan. Anong klase? Hindi ko hindi pumapasok sa isip ko na para intindihin. Hindi talaga pumapasok sa isip ko. So, maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat sa pagpunta rito.